Dear Lady Love TV, Born to Love My Enemy. Tunghayan natin ang pagpapatuloy ng ating kwento sa ikalimang bahagi. Napanganga si Aika nang basta na lamang siyang tinalikuran ni Jackson at naglakad palayo si Mauvie. Antipatiko. Hindi man lamang tinanong kung gusto ko ng coffee kahit pabalat kayo lang. The rude bastard. Lalo siyang nagngit-ngit nang makitang inakbayan ni Jackson si Mauvie. Nang papasok na mga ito sa coffee shop. Hindi ako nagsiselos. Hindi ako nagsiselos. Hindi ako nagsiselos. Paulit-ulit na sinasabi ni Aika sa sarili. Jackson is a flirt. That's old news. Hindi ka na dapat nabibigla at lalong hindi dapat nagsiselos. It's been years. I'm sure nakalimutan niya na ang nakaraan niyo. Naputol ang pagsisentimiento ni Aika nang marinig ang malakas na buntong hininga ng katabi. Kumunot ang noo ni Drix. Had that same dreamy look on his face. The one she used to have while looking at Jackson. You like her? Bulalas niya. Hindi natinag si Drix kaya siniko siya sa tagiliran. You like her? Ako sa niya. Oh my God. Bakit ngayon ko lang nahalata to? Ha? Kumurap-kurap si Drix, tila nagising. Si Mauvie. Gusto mo si Mauvie? Syempre naman, she's a good friend. I mean, you like her. As in like her. What? No. Mabilis na sagot ni Drix sa super defensive na tono. Humalakhak si Aika. Namumula ka oh. Alamig lang yan. Mas malakas ang naging tawa niya. Drix like somebody. Tukso pa rin niya. Drix playfully tackled her, grabbing her in a headlock. Kailan ka pa naging chismosa ha? So talagang inaamin mo. Kiniliti lang siya ng lalaki bilang sagot. Fine. I'll keep your dirty little secret. You'd better. Anito, inakbayan siya. Tiningala ni Aika si Drix. Feeling niya ay nagiging close na uli sila gaya ng dati. Gaya nung hindi pa siya pinagpapalit nito kay Jackson bilang kaibigan. Bakit hindi mo sabihin sa kanya? Nagkibit balikat si Drix. She's cool, pretty and smart. And I'm me. Baka kapag sinabi ko, magiging awkward na yung samahan namin. Kaya wag na lang. Besides, I have already missed my chance. Matalinhaga nitong sabi. Kumurap-kurap siya. Missed my chance. Mukhang may hindi siya nalalaman tungkol sa dalawa. Okay na ako sa kung anong meron kami ngayon. Patuloy ni Drix. Nakatingin sa malayo. She deserves someone better anyway. How? Iniyakap ni Aika ang isang kamay sa bewang nito. Masyado mo namang minamaliit yung sarili mo. Any girl would be lucky to have you. Totoo yun. Magkapareho sina Drix at Jackson. The two were the sweetest men she had known. Both were practically like girls when their guards were down. Why did we stop being friends? Biglang sabi ni Drix, sinserong nakatingin kay Aika. Magkaibigan pa rin naman tayo ah. Well, frenemies to be exact. I mean, tulad ng dati, yung nasasabihan tayo ng secrets, etc. etc. Ano nangyari? Ewan. Si Aika naman na nagkibit balikat. Nakilala mo si Jackson then naging bros before who's ang principal mo. Tahimik ang ilang sandali si Drix bago nagsalita. I've missed you. Me too. Sincere din niyang sabi. So friends na ulit tayo? Tila batang ungot ni Drix. Friends. Nakangiting sang-ayon ni Aika pagkaraan ng ilang sandali. Nagpinky swear silang dalawa. Pagkatapos ay nagkatawanan. Nang lumabas si Mauvie at Jackson ng coffee shop, showing them a couple of weird looks. Ano nangyari? Tanong ni Mauvie. Iniabot kay Drix ang kape. Wala. Masayang sabi ni Aika. Had a little intervention. Everything's fine. Tahimik si Jackson. Nakamasid lang sa kanila. Sure kayo? You know, mas madaling sabihin yung problema kaysa magkayakapan kayo hanggang sa mamatay sa inyong isa. Ani Mauvie. We're cool. Ani Drix. Tinanggal na ang kamay sa balikat ni Aika. Okay, so let's go? Yaya ni Mauvie. Here. Sa wakas ay nagsalita si Jackson sabay abot kay Aika ng isang coffee cup. Cappuccino, just the way you like it. Nasurpresang iniabot niya yon. Thanks. Tumangulang ito at naglakad na. That was odd. Pansin niya nakatingin sa dalawang lalaki sa unahan. Siguradong okay na kayo ni Drix? Tanong ni Mauvie. Sa kanya nang medyo nakalayo na ang dalawang kasama. Yup, he's a good guy. Makahulugan sabi ni Aika.
Wala namang masama kung i-build up niya yung kaibigan kay Movi. I know, Movi said wistfully. Nagtitiis nga siyang matulog sa couch kagabi. Can you believe that? Paano mo nagawa yon? Hindi ko nga maitulak si Jackson paalis ng kama kagabi. He's a good guy. May kasamang tawa ulit si Movi. Tumawa rin siya. So you and Jackson pretend lang ba talaga? Oo, but he won't stop flirting with me. She's confessed. Nakarating na sila sa entrance at hinihintay ang pagdating ng kotse ng mga kasama. So flirt back. Baliw na ba ang babaeng to? Madali lang naman, Aika. Sabihin mo sa kanya na pogi siya, na hot at sexy siya, and that his ass is something you'd like to sink your teeth into in his cock. Okay, this conversation is officially over. Putol ni Aika sa kaibigan bago pa sumabog ang mapula niyang mukha. Gusto namang nakita niyang palapit na ang dalawang kotse na hinihintay nila. Ano ang nakain mo? Ba't mukhang nagkapalit kay ni Drix ng ugali? Movi laughed. I was going to say, his cocky smirk is one hell of a panty extractor. Ang dumi ng isip mo. Mukhang nahawaan ka na nga ni Jackson Bruha, gaga. Awkward. No, it was beyond awkward. Ganoon ang sitwasyon ni na Aika at Jackson. Mula na makauwi sila galing sa SM ay hindi pa sila nagkikibuan. Nananadya pa talaga ang binata at nakisabay sa kanya sa banyo. Aika felt like being on the flirting toothbrush scene in the movie. Bring it on. They mechanically move around each other. At kahit kating-katin ang dila ni Aika sa kapipigil na magkomento sa binata, nanatili siyang tahimik. Mabilis na tinapos ang grooming routine at lumabas ng banyo. Pumesto na si Aika sa kama at binuksan ang TV para hindi magmukhang tanga na nakikiramdam sa bawat kilos ng kasama. Pagkatapos iscan ang pay-per-view ng kanilang TV, nagsettle na siya ng pelikulang The Notebook. Hindi na niya namalayan ang paglabas ni Jackson mula sa banyo kung hindi pa ito nagsalita. Ready ka na ba para bukas? Iginalaw niya ang mga balikat. Bukas na ng gabi ang simula ng wedding extravaganza ni Carrie, ang pre-wedding party na gaganapin sa ballroom ng Valderrama Hotel. As long as I have you as for arm candy. Madaramang sinapon ng binata ang sariling noo at bumuntong hininga. The burden I have to bear. Damn for me for having these insanely good looks. Hinay-hinay lang sa pagbubuhat mo ng sariling bangko, Jackson. Konting-konti na lang at hindi nakakasya sa earth yung laki ng ego mo. Huwag ka mag-alala. I always have to save some room for you. Maliit ka lang naman. Kung nasan ako, dapat nandun ka rin. Sa anong parte ng stop flirting with me ang hindi maintindihan ni Jackson? Kinunutan lang ni Aika ng noo ang binata. Patayin mo na ang mga ilaw. Utos niya. Tinapunan siya ni Jackson ng makahulugan tingin. Bahagya itong nakahiga. Nakasandal ang likod sa headboard. Hindi ba tayo kasal, Aika? Itinirik niya ang mga mata. We can't watch The Notebook with the lights on. That would be wrong. Paliwanag niya. He made a grumbling sound. Nang mapatay na ni Jackson ang ilaw ay pumesto na siya ng pahalang sa kama, stretching her legs over his lap. Comfortable? She grinned at him. Very. Binalot sila ng katahimikan. Maya-maya ay pareho na silang engrossed sa pinapanood. The movie had always been one of Aika's favorites. Ilang ulit niya nang napanood ng pelikula at kahit nakapikit ay alam niya na kung ano ang susunod na eksena at ang linya. So, it's gonna be easy. It's going to be really hard. We're gonna make things work at this every day. Sabay niya sa speech ni Noah. Damang-dama ang sincerity ng karakter ng bitang lalaki. Sinulya pa ni Aika si Jackson at nahuling nakatitig sa kanya. She winked at him, grinning like a moron. In a flash, Jackson got her pinned down beneath him, embracing himself from his arms, his face dangerously close to hers. Sa tulong ng liwanag na nagmumula sa TV, malaya niyang napagmasdan ang seryoso nitong mukha. Flirt back. Nagsisigaw ang common sense niya. Ito ang napala mo ngayon sa kakasunod mo sa advice ng loka-loka mong kaibigan. Una, nakinig ka sa kabaliwan ni Drix at kinunsyaba si Jackson para maging fiancé mo. Anong napala mo? Isang grandiyosong wedding, aka maagang death sentence na walang dudang pinagpaplanuhan ngayon ng buong angkan nyo. Ngayon naman, kay Movi ka nakinig. Heto ka ngayon, tila natatait na iihi. Saka ba,
habang ilang milimetro lang ang layo sa iyo ng taong laging salarin sa abnormal na pagtibok ng puso mo. Ang taong laging tagasira ng huwisyo at konsentrasyon mo. Ang taong sanhi ng mga problema mo. Ang taong may hawak-hawak sa puso mo gaano man i-deny sa lahat ng tao at alien sa buong universe. Ang taong wala nang ginawa kundi ang bulabugin ang mundo mo at paasahin ka. Hay naku, Aika, kailan ka ba matututo? I want you. I want all of you. Forever. Every day. You and me. Every day. Pagpapatuloy ni Jackson sa speech niya. Madilim man ang paligid ay kitang-kita pa rin ni Aika ang pagdaan ng samot-saring emosyon sa mukha ni Jackson. Nakalarawan doon ang hesitation, last at pagkalito. Desire was the strongest emotion visible. It darkened his hazel eyes. Tila nahihipnotismo sinundan ng mga mata niya ang pagtaas-baba ng Adam sa apple nito dahil sa sunod-sunod na paglunok. Napasinghap siya ng unti-unti na bumaba ang mukha ng binata patungo sa kanya. I knew his trip. This whole thing was a bad idea. Mahirap makipaglaro ng apoy sa hari ng mga landi. Jackson was moving so slow, giving her the chance to escape, but she did not. She did not want to. Bagkos ay napapikit siya at nanatili sa pwesto. Hinayaan niyang mapaso siya sa init na nagmumula sa katawan ng binata. Konting-konti na lang. Langhap niya na ang mabango nitong hininga habang patuloy sa mabagal na pagbaba ang mukha nito. She eagerly waited for his lips to touch hers, to claim hers, but it never happened. Nothing happened. Naramdaman ni Aika na kumilos si Jackson. Biglang nawala ang init na tila lumalamon at nanlulusaw sa kanya kani-kanina lang. Napamulagat siya. Hindi niya alam kung maaasar, magagalit, o mapapahiya nang makitang prenteng nabalik sa dating pwesto si Jackson. A stupid smug grin on his face. Pesting hinayupak to. Kinuha lang pala nito ang remote control na nasa tabi niya kanina. Akala ko pa naman. Sa uli-uli, huwag ka nang makikinig sa payo ng mga kaibigan mo ha. Pahamak silang lahat. Anang isip niya. Hindi niya kaya makipagsabayan kay Jackson pagdating sa landian. Mukhang ipinaglihi, ipinanganak at gawa sa kalandian ang bawat himaymay ng katawan ng walang modong Hudyo. You are such a tease. Hindi niya napigilang himutok. Naupo siya at hinambalo si Jackson ng unan sa mukha. Tawang-tawa naman ang binata. Ngayon mo sabihing ayaw mo matikman ng mga labing to. Nanunodyo nitong nguso. Papikit-pikit ka pa ha. Naiinis na sinupalpal ni Aika ng kamay ang nakausli nitong nguso. Ayaw ko lang kasing matawa sa mukha mo kanina. Alam niyang nahalata ng binata ang pamumula ng kanyang buong mukha. Huling-huli na siya. Palusot.com. Umayos na siya ng pesto sa tabi nito. Hindi na siya nagreklamo ng palitan ng binata ang pinapanood nito na zombie sa pelikula. Okay na rin yun para mapatay niya ang nagninigas na pagnanasang maramdaman kanina. Damn, Jackson. Ilang minuto ring hindi kumilo si Aika sa tabi ni Jackson. Nakikiramdam lang. Pilit na sinisikmura ang nakakarinding palabas habang pinangangaralan ang sariling makaget over sa kahiyahiyang tinamo kanina lang. You can bury your head against my shoulder, Aika, if you are scared. I promise I won't hold it against you. May halong tawa sa boses ng binata. I'll keep my hands to myself if you can manage to do the same. Mahirap na at baka mabuntis mo ako. Pagkatapos ay tatakbuhan mo lang. Napaigik ang binata na suntukin ni Aika sa tagiliran. Sige lang, asarin mo pa ako at ikaw na ikaw ang uunahin kong kakainin sa listahan ko pagdating ng zombie apocalypse. Matagal-tagal pa yun, Aika. Pwede na rin naman ngayon mo na ako kainin. Basta ba, be gentle with me. If one day you get hit by a bus, I'm pretty sure I'll be the one to blame. Banta niya. Threats. Jackson rubbed the spot where she punched him twice. Always with the threats. Hindi pinansin ni Aika ang pang-asar nito at nag-focus sa pelikulang pampawala ng libido. Mukhang dinaanan ng 5 track ang mukha niya nang mapanood ang sarap na pagngasab ng zombie sa mga lamang loob ng biktima. Napayak siya. Bumaba ang mga libido niya pero gusto naman ngayon lumabas ng lahat ng mga pagkain kinain maghapon. Nang hindi na nakatiis si Aika, hinilan niya sa isang braso si Jackson. Iniyakap sa katawan niya at isinubsob ang mukha sa kilikili ng binata. Wala nang imik na lalo siyang hinila palapit ng binata at ang katawan nito ay hinigpitan ng yakap sa kanya. His familiar scent calmed her.
Scared? Kapag kuwan ay tukso nito. Oof, ang daing pa ng kurote niya ng tagiliran. Nakakarami ka na ha? Itinago ni Aika ang ngiti sa pagkakasubsob ng mukha. Sa kilikili nito, napakabangong kilikili ng binata. Ang kamay na nanatiling nakalapat sa tagiliran nito ay unti-unting umakyat patungo sa matigas na tiyan ng binata. Abs, abs, matitigas na abs. Winner ang loko. Di yata't nagiging manyakis ka na. Landi-landi pa pag may time, sagot ng piliyang bahagi ng isip niya. Comfortable? Tanong uli ni Jackson sa kanya. Oblivious sa palihim niyang pagmumulestya rito. Very, she grinned.